Manang mainit na balita mula sa mundo ng politika, isang kontrobersyal na isyu na naman ang yumanig sa ating bansa ngayong araw. Sa isang nakakagulat na revelasyon, si Vice Presidente Sara Duterte ay tahasang hinamon si President Cotin ng Norte Jr. hingil sa umano'y pagwawaldas umano ng mahigit 2 bilyong piso mula sa kaban ng bayan. Sa inilabas na pahayag ni VP Sara, ipinakita umano niya ang ilang dokumento at ebidensyang nagpapakita ng hindi maipaliwanag na transaksyon sa ilalim ng administrasyon ni President Marcos. Ayon kay Duterte, nararapat lamang na magkaroon ng investigasyon ng Commission on Audit at ang Ombudsman upang masusing sayasatin ang naturang aligasyon. Hindi naman nagpatumpik-tumpik si Pangulong Marcos at itinanggi ang mga akusasyon. Ayon sa Malacanang, ito ay bahagi lamang ng isang malisyosong paninira na may layuning sirain ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Ginit pa ng kampo ng Pangulo, handa silang makipagtulungan sa anumang investigasyon upang mapatunayang walang katotohanan ang paratang. Habang umiinit ang bangayan sa pagitan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, nananawagan naman ng taong bayan at ilang grupo ng transparency at pananagutan. Hiling nila na isantabi ang politika at unahin ang interes ng mamamayan. Sa ngayon, inaasahan ng publiko ang mabilis at patas na aksyon mula sa mga ahensyang dapat magsiyasat sa isyung ito. At yan nga ang mga balita ng ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Junior lagot na. VP Sara Duterte may matinding plano pala. Grabe to ha. Grabe tong mga kaganapan ngayon ha. Alam nyo, medyo nahuhulaan ko na din yung plano ni Vice President Sara Duterte. Nahuhulaan ko na din ng konti, pero alam naman natin na ang mga Duterte naman talagang tinatawag na genius pagdating sa usapang politika. Na talagang winiwindang niya muna ang utak ng iba bago siya magbigay ng talagang saktong detalye sa kanyang plano. Yung nga lang, lagot si Marcos dito. Gawawa si Marcos dito. Oo, talagang iyak tawa siya dito. Baka nga tawag dito, baka nga pulutin na sila sa kangkungan. So parang nalalapit na po ang pagwawakas. Ang masasayang araw ng mga anti-Duterte. Oo, nalalapit na pagtaitan. Tapos ng senatorial, makakapasok na yung mga senatorial candidate na Duterte. Tapos hindi may impeach si Sara Duterte. Baka naku po. Mahirap na tong na to. Parang nakakaamoy ako ng panibagong impeachment Mukhang syempre, tapos mapapalitan pa yung mga, dapat kasi kailangan mapalitan na yung mga Congress. So speaking of Congress, nandyan ang Bisaya Youth Party List ni Greco Bellica. Nandyan din ang party list na PPP Party List. Nandyan din po ang PDP Party List. Yan. Siyempre, nandyan din ang Ipanaw Party List nila Ma'am Doc, nila Doc Lorraine Badoy, kay Eric at kay Attorney. At syempre marami pang mga party list dyan na lubos na mapagkakatiwalaan kaysa sa mga congressman ngayon. Kaya kailangan na rin dapat palitan yan. At syempre mapunta naman tayo sa senatorial. Oo, na talagang kapag naihalal ang Duterte senatorial candidate, tapos na ang maliligayang araw talaga. Kaya nga ngayon may mga bali-balita. Sa atin lang to Huwag nyo tong ipagkalat kahit kanino ha. Huwag nyo ipagkalat to. Hindi naman siguro may mga marites at parites may mga nababalitaan ako na nililikom daw ang mga mayor. Nililikom daw yung mga mayor para nga daw sa darating na senatorial election. Medyo nagkakabayaran daw 250k to
250k sa kapitan at nasa 1 million mahigit ata sa may mga milyon na usapan eh. So para daw sila daw ang itong ang mga mayor at kapitan na to, sila daw yung mag-manage ng mga boto. So kung hindi daw nila madaan sa botohan, ay dadaanin nila sa bilangan na may konting dayaan. Konti lang. Eh nako syempre tayo ay boboto pa rin po tayo no. At hindi na natin kailangan pang matakot no. Bahala na. Kung mangdaya sila basta tayo solid yung boto natin, malalagpasan pa rin po natin yung kanilang pangdaraya. So eto na nga marami tayong mga pag-uusapan. Yun pala nakalimutan ko yung kay Madam Claire. Kanina nanonood ako, tawa ko ng tawa. Hindi na alam ni Madam Claire kung ano po ang kanyang gagawin. Ang hirap ipagtanggol talaga yung mali. Sa totoo lang. Hindi sa totoo lang po talaga. Ang hirap po ipagtanggol ng mga pagkakamali. At halatado naman po kay Attorney Claire Castro, the spokesperson of Marcos Jr. Ay di wala. Hindi ko alam tawag sa kanya eh. Hindi ko alam eh. So the spokesperson ganun. So kanina na-interview siya ni Manong Ted at doon nga nagka-utal-utal na ang Manang. Nagka-utal-utal na po ang ali. Doon muna tayo sa pagbaba ng krimen sa Pilipinas na inilabas ng PNP. So tutusin nga, nagkagulo po yung dalawa, no? Nagkakagulo itong si Marbil tsaka si Pahardon, ng teteng. Eh dito kay Madam Claire, ang sabi ni Madam Claire, bakit naman daw siya, hindi niya daw nakikita. Pag lumabas naman daw siya sa bahay niya, tahimik naman daw. Pag lumabas naman daw siya sa mga public area, okay naman daw. Wala naman daw nangyayaring hold-upan. Wala naman daw nangyayaring hold-upan, gulo, suntukan, or kung ano-ano pa nangyayari. Wala naman daw. Biruin mo, isang attorney, ganun yung idadahilan mo dahil hindi ka naniniwala na mataas ang krimen sa Pilipinas. First, grabe na talaga sa akin. Ito, sorry po wala akong galit na personal kay Attorney Claire. Ang akin lang, parang ako nga po elementary lang eh. Alam ko yung nangyayari sa bahan. Ikaw, attorney ka. Nasa gobyerno ka pa ngayon. Wala kang alam, yudipunggol ka. Di wala siyang alam. Bro mo, anong silbi mo sa pinapasahod ka namin niya kung wala kang alam? Dapat wala ka dyan. Dapat wala ka dyan sa gobyernong yan. Wala ka dyan sa posisyon. Hindi naman sa naiinggit kami dyan sa posisyon mo. Sa'yo na yan. At hindi namin din tatanggapin niya kung ipagtatanggol lamang namin yung pagkakamali ni Marcos. Wag na oy. Sayong-sayo na yan, Day. Ang amin lang dito is maging totoo. Anak ng teteng, wala daw siya. Kahit dito, paglabas ko, wala naman nagkakagulo dyan eh. Bopol sa lagay. Tapos ayun na nga yung sa survey. Sa pagbagsak ng survey ni Marcos Jr. na umabot po ng 25% ang kanyang trust rating. Na di hamak na kulangot lamang kay Vice President Sara Duterte. So yun daw ay pa sa pamamagitan daw ng fake news. So malinaw po na inamin na ni Claire Castro na totoo yung ratings na yun. Ngayon, dahil nga daw sa fake news, Claire, kung dahil sa fake news, alam mo, sa totoo lang, ginawa mong tanga yung mga Pilipino na naniniwala sila sa fake news. Okay, kayo lang naman mahilig mag-fake news, tapos kayo din yung parang sinasabi nyo, pag nag-fake news, totoo agad. Kayo mahilig, si Marcos nga sabi niya, wala daw baril nung pagpasok sa kay OJC, di fake news din yun. Sabi niya may 5,500 na flood control na ginawa dito sa Pilipinas. Wala naman. Napak-check nga siya ng panahon. Biglang bumaha. O asan yung 5,500 na flood control? Kesyo binangga daw ng barko. Grabe mga katwiran. Hindi nagkakalayo yung katwiran ni Marcos, katwiran ni Torre, katwiran ni Claire. Rumble na eh.
So samantalang eto nga no, grabe itong mga papanoorin ho natin dito. At ito may sinabi bago tayo mapunta doon sa sinabi ni dito muna tayo no, DOJ. Talagang sinupalpal ni Attorney Sal Panelo. Ito po panoorin ho natin tong pagsupalpal ni Attorney Sal Panelo dito sa kay DOJ. Bakit kaya? So panoorin ho natin. Nagbabala ang dating opisyal ng Malacanang hinggil sa pahayag ng Department of Justice na maituturing umanong moot and academic ang writ of habeas corpus petition ng magkakapatid na Duterte para sa muling pagpapabalik kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Ayon kay Attorney Sal Panelo, ang ganitong pananaw ay maaaring magbunga ng masalimuot na epekto sa batas, soberanya at karapatang pantao ng bawat Pilipino. Alamin ang detalye ng balita mula kay Carlo de la Peña. Go, Sir Carlo. Nagbabala si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na maaaring magdulot ng mapanganib na precedent ang pagtrato sa inihaing writ of habeas corpus ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang moot and academic o walang bisa. Aniya, kung pahihintulutan ito, tila kinikilala ng gobyerno ang isang iligal na proseso bilang katanggap-tanggap. Isang hakbang na maaaring makaapekto sa integridad ng ating sistemang panghukuman at sa karapatan ng mga Pilipino sa makatarungang proseso. Pag yan pinatupad natin yung ganyang katwiran, ay bibigyan mo ng gantimpala ang isang illegal na akto. Sapagkat ang mangyayari niyan, pag merong kaso sa ibang bansa, ang isang Pilipino, isusuko na lang natin nang hindi tayo dumaraan sa proseso. Tama. Ito ay matapos magbigay ng pahayag ang Department of Justice na maituturing na moot o walang bisa ang inihaing petisyon ng magkakapatid na Duterte para maibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil siya ay nasa kustodiya na ng International Criminal Court o ICC. Sabi ni Panelo, obligasyon pa rin ng gobyerno na sundin ang anumang utos ng korte at gamitin ang kapangyarihan nito upang mabawi ang dating Pangulo mula sa ICC at maiuwi sa sarili niyang bansa. Sapagkat ang ating bansa ay isang sovereign country, meron tayong kapangyarihan, meron tayong kalayaan, may sistemang panglegal, meron tayong mga kakayahan, kapangyarihan upang gamitin natin, upang kunin uli natin ang isang Pilipino na mali ang pagsuko natin sapagkat kahit saan tingnan nyo. Tingnan mo sa Ligang Batas, mali. Tingnan mo ang Rome Statute, mali rin ang ginawa nila. Tingnan mo Extradition Treaty, mali pa rin. Tingnan mo yung 59 provision nila, mali pa rin. Sa kabila nito, umaasa pa rin si Panelo na kikilos na ang Korte Suprema upang agad na maglatag ng malinaw na gabay sa gitna ng isang pambihirang sitwasyon na ayon sa kanya ay may malalim na epekto hindi lamang sa umiiral na batas kundi maging sa pambansang soberanya at karapatan ng bawat Pilipino. Hindi, alam nyo ito para sa akin iyan na lang din talaga kasi wala naman na tayo din aasahan dyan sa mga yan, yung sa DOJ. Justice, DOJ, ano ba meaning niyan? Basta kay DOJ, sa DILG, yan, wala na ho tayong dyan eh. Wala na ho tayong aasahan dyan. Kakampi na, magkapatid na Remulla, alam naman na natin na nagsibaliktaran na yan. Tapos na sila sa tapos na sila sa kailangan nila tapos na nilang pakinabangan ng mga Duterte. So kailangan naman nilang bumalimbing kay Marcos. Kagaya lang yan na nangyari diyan dati, 'di ba? Nung panahon na si Binay, 'di ba? Diyan ang galing yan si John Wick ba yan? Ano ba yung pangalan nun? Si Remulla, yung batang Remulla. Tapos nung nalaman niyang may nakakaramdam na siya na medyo mananalo na si Duterte, bumaliktad naman. Ganun na. Alam nyo ito, yung sa DOJ talagang, kaya kami hindi na rin namin to binabatikos DOJ. Kasi nga, alam na talagang wala na kahit anong sita mo, anong paliwanag mo, high blood ka lang, talagang
wala na sa ayos yung kanilang ginagawa. Kung sa ano ay sila yung tigapagpatupad ng batas pero sila yung sumisira ng batas. Yung totoo dun. Kaya nga ito, sobra akong naaawa sa mga future PNP, sa mga ating mga kabataan na magiging susunod na mga tigapagtanggol ng bayan. Naaawa ako sa kanila dahil haharapin nila tong pagsubok na to. No. Naawa ko sa kanila dahil lalo na yung mga nag-graduate na alam niyo na labag na sa batas, labag na sa kalooban nila yung mga inuutos sa kanila. Katulad na lang yung nangyaring siege dun sa KOJC, di ba? So lahat yun bawal sa batas yun. Biruin mo, warrant of arrest lang ang dala mo pero nag-search warrant ka. Saka ba naman nakakita ng ganun warrant? At yung warrant of arrest sa Pasig. Pero ang ginawa, pumunta silang Davao. Ang pinakamatindi pa doon, isang pastor lang yung kalaban nila. Umabot po sila ng 6,000 talagang 6,000 na pulis ang dinala doon. Ang pinakamalungkot pa doon, parang binigyan ng way, binibigyan ng daan ng head ng PNP, lalo na si Marbil, itong magkapatid na Rimulya, kasi di ba manggagaling yung utos sa DOJ, tapos manggagaling sa susundin naman ni Marbil. So ibibigay naman ni Marbil kay Torre. Nakakaano lang dito kasi parang binibigyan nila talaga ng daan yung mga sindikato na gumawa ng krimen dito sa Pilipinas at tumutok lang sa issue ng Duterte. Sa totoo, hindi naman yung issue ng Pilipinas sa mga Duterte. Nagsasabi lang sila ng totoong issue ng Pilipinas pero hindi sila ang issue. Kaya tignan mo yung mga kidnapan, mga barilang, holdapan, pagnanakaw, droga, talamak ngayon kasi nga walang pakialam ang head ng PNP. Kaya ako naaawa ako sa mga kapulisan natin kasi di ba rin sila, no choice. So ayan ang utos ng head nila, susundin nila yun. Pero mo, ikaw ba naman, ilang taong ka mag-aral, magsunog ng kilay sa pag-aaral mo, tapos bandang huli ganito lang, puro walang kwenta yung iuutos sa'yo. So yun talaga. Tsaka ito pa, Supreme Court talaga ang tanging pag-asa na lang talaga natin sa mga ganitong usapin. Supreme Court na lang talaga. Hindi na natin aasahan yung DOJ, DILG, yung PNP, yung head ng PNP. Hindi ko nilalahat yung head ng PNP na si Marbil. Hindi na ho natin naasahin yan dahil wala na nga talaga yung tagal. Di ko ba naman sabihin mo, okay lang na hindi adik ang mga gumagamit ng droga. Lalo't ito ay pang tawid lamang sa oras nila sa trabaho. Saan ka may nakita ng ganun? Diba isang malaking kalokohan? So panoorin natin. Partikular na tinutukoy dito ang usapin pagdating sa pagbibigay proteksyon sa mga mamamayan laban sa posibleng pang-aabuso ng kapangyarihan ng ehekutibo o ng dayuhang entidad. Matatanda ang laman ng petisyong inihain ng mga magkakapatid na Duterte sa Korte Suprema kung paano naging iligal ang hakbang ng sangay ng ehekutibo laban kay dating Pangulong Duterte. Nakasaad rin dito na hindi ito maaaring gamiting dahilan ng mga respondent o mga inirereklamo para iwasan ang pananagutan sa batas. Para sa linaw-linaw niyan ha. Eto, dito ba tayo sa isang balita? Philippine National. Ito, isa na to. Yan. Tanggalin na natin yung isang ito ha. Bisa ng petisyon sa korte hindi nawawalan ng ano ba to? Wait lang, tingnan natin yung title ha. Hindi nawawalan na bisa ng petisyon sa korte, hindi nawawalan ng kahit nasa ICC na si PRRD. So panoorin natin to. Sana play. Wala na ang Pangulong Duterte rito. Yes. Kaya boot in academic na to, useless, sabi nila. Sabi po namin sa aming sagot doon sa argumentong yon, pag yan pinatupad natin yung ganyang katwiran, ay bibigyan mo ng gantimpala ang isang illegal na akto. Sapagkat ang mangyayari niyan, pag merong kaso sa ibang bansa, ang isang Pilipino, isusuko na lang natin nang hindi tayo dumaraan sa proseso.
gagantimpalaan mo pa yan. At hindi po maaaring gawin natin yan sapagkat meron tayong sariling batas dito sa ating bansa. Hindi po pwedeng sasabihin mo lang, wala na. Sinukol namin o tinakas na namin eh. Parang sa madaling salita, wala na, ginawa na namin eh. So, wala na kayong habulin. Alam niyo, hindi talaga pwede yun. Kung tayo nga, pag may mga kapwa tayo Pilipino na nagkakaroon ng pagkakasala sa ibang bansa, kaagad ho natin ina-actionan para maiuwi dito sa Pilipinas. Yung mga katulad yan, sila, marami. Noon, marami tayong mga OFW hero abroad na talagang ganun ang nangyayari. So, ginagawa natin ng paraan. First time in history nga sa Pilipinas na isang Pilipino at hindi pangkaraniwang Pilipino, isang dating presidente na maganda naman yung ginawa dito sa Pilipinas na isinuko mo sa dayuhan. Sobrang nakakagago naman nun. Kung ganyan ng katwiran ng Twitter, halimbawa ikaw na nanonood ka, sabihin na natin na may ginawa kang krimen sa Pilipinas na hindi kayang solusyonan or parang pinag-initan ka ng gobyerno, so okay lang na ibigay ka nila sa dayuhan. Paano, what if lang naman yung dayuhan na yun ay inabot ng topak? Hindi ka din, sinasabi lang nila na nasa Netherlands ka, nasa ICC ka, pero patay ka na pala. Hindi nga, isipin nyo nga maigi yun, hindi maganda hong gawain yun. Kapag ikaw is nagsuko ng isang Pilipino sa mga dayuhan, para mo na rin sinuko ang bansang Pilipinas, yan ang pagkakatandaan nyo dyan. Hindi po pwede yan. Otherwise, you will be rewarding, as we said in that petition, doon sa mga naggawa ng mali at illegal. Hindi po pwede yan. Forward natin, sakit sa tenga. President Duterte is currently under the custody of ICC, having been illegally surrendered by the Philippine government to the ICC on March 12, 2005, after the filing of the petition for habeas corpus. The respondents are therefore expected to argue that the petitions are moot and academic. On this score, the petitioner respectfully submits that the respondent cannot escape compliance with a writ of habeas corpus by simply claiming that former President Duterte is no longer in their custody. To allow the same would be to reward the respondents for their illegal and unconstitutional actions and their deliberate attempt to evade judicial review and correction by arrogating the role of competent judicial authority for themselves and proceeding with the forced surrender of the former president to the ICC despite the pending petitions before this honorable court that question the same. The respondents will no doubt claim difficulty, if not impossibility, to produce the former president. Yes, Atty. Siguro yung unang paragraph na binasa mo, explain muna natin. Kasi yung mga opisyalis na nakademanda doon sa petition for writ of habeas corpus, sinasabi nila na wala na ang Pangulong Duterte rito. Yes. Kaya moot and academic na to, useless. Pakinggan na natin to, dito tayo. Dito tayo sa unahan, ha? Demanda. So, ibinigay nila sa ICC. Subalit, 1 week after pong maisuko nila ito, natuklasan nila, hindi pala sinunod yung batas ng Italian government sa pag-aresto at pagsuko. Kaya ang ginawa nila, since mali ang prosedimento sa pagsusuko, ay kinuha muli nila. Nagpadala ng eroplano ang Italian government, eroplano ng gobyerno ng Italiano, at kinuha muli sa ICC. Wala hong magawa ang ICC. Pero ito, ma-post lang natin sa Atty. Sala. Alam nyo, ito pinakamagandang gawin na para maliwanagan talaga lahat. Kung halimbawa man ho na maging presidente si Vice President Sara Duterte, pero alam ko na hindi gagawin to ni Vice President Sara Duterte at ng mga Duterte. Dahil maling-mali talaga. Pero ang pinakamagandang gawin para maipamuka sa lahat ng supporters ni Marcos Jr. na naniniwalang tama yung ginawa nila,
kay Pangulong Duterte, bakit hindi dito sa Pilipinas nilitis, bakit hinayaan sa ibang bansa? Sipin nyo maigi. Halimbawa, gawin ni Vice President Sara Duterte yung ginawa niya, yung ginawa ni Marcos sa tatay niya. Na hindi sundin ang batas ng Italian at bigla na lang ipadala doon sa ICC. Di ba ganun din ang magiging reaction nila? Pustahan tayo. Yung mga yung tigapagtanggol ni Marcos, yan sila Remulla. Biro nyo, lahat ng sinabi nila dyan, sasangayunan nila. Katulad yan, hindi nila sinasangayunan yung about sa no jurisdiction na ang ICC dito sa Pilipinas. No, so pinapalabas nila. Kaya namin dinala doon si Duterte kasi tinanggal niya jurisdiction dito sa Pilipinas. So kaya siya nandun, 'di ba? Yung sa hearing yan ang sinabi ni ni Boeing, 'di ba? So ngayon ang pinakamaganda gawin dito, pag nanalong presidente si Vice President Sara Duterte, yung ginawa ni Marcos, iano sa kanya kaso wag pala. May napaisip pala ako bigla. Kakampi pala nila yun. Oo, wag pala, mas maganda. Dito siya nagkasala, dito siya litisin. No, mali yun. Hindi siya. Mali pala yung nasa utak ko. Hindi, parang ang gagawin lang sample lang, no? So alam ko na talagang maling-mali talagang ginawa nila kay Pangulong Duterte. Kaya nga sabi ko, at hindi naman din, ulitin ho namin sa lahat ng mga ngayon lang baka na-late dito sa isyong to, no? Sinabi po na paulit-ulit ni Pangulong Duterte na kaya niya pong harapin lahat ng ibinibintang sa kanya mapatungkol sa AJK or doon sa war on drugs, no? At yung mga namatay doon. Pero dito siya litisin sa Pilipinas. Pero anong ginawa ni Marcos? Ibinigay siya sa ICC. Ibinigay siya sa mga dayuhan. So sa madaling salita, bukod sa binastos na ni Marcos Jr. yung Korte Suprema, yung ating batas dito sa Pilipinas, ay binastos niya rin po ang konstitusyon. Dahil nasa konstitusyon po yan, unang-una isipin nyo maigi, Pilipino yun, ibibigay mo sa dayuhan. Kung tayo nga, habol ng mga Pilipino doon na nagkakasala sa ibang bansa, si Marcos bigay ng bigay. Aba, nakakatakot po yan. No, nakakatakot po yung mga ganyang kaganapan. So, tuloy natin. Natanong ng reporter yung Italian government. Sabi niya, buti pumayag itong ICC. Paano niya nakuha? Aba, sabi niya, hindi sila mga Diyos. Kami ang Diyos dito sa aming bansa. Kami ang may kapangyarihan. May sarili kaming kasarinlan. Kaya kinuha namin muli. That's one. Another is, ito very recent, just before the Holy Week. Meron di ba may patakaran si Presidente Trump na yung mga illegally staying sa Amerika, pinatatanggal niya, pinaalis niya. And one of them, kung hindi tayo nagkakamali, national lang El Salvador. Tinanggal, binalik sa El Salvador, pinakulong, sinuko, dineport. Nagdemanda ngayon. Sabi niya, mali ho. Mali ang illegal yung ginawa. Nagbista sila. Sabi ng hukuman ng Amerikano, mali, hindi po pwede yan. Pwede tayo magpatanggal pero sundin natin ang batas natin dito. Kaya inutusan ng gobyerno, ibalik niyo yan. Ang ginawa nila, nag-apila sa US Supreme Court. US Supreme Court, ano sabi ng Supreme Court? Pero ako, alam nyo, medyo na rin ako dyan sa yung sinasabi ni Atty. Sal, no? Ang isa pa sa naiisip ko dito talaga, alam ng ICC na labag sa batas ng Pilipinas yung pagdala doon kay Pangulong Duterte, pero hinahayaan nila. Isipin nyo maigi, hindi kaya yung ICC mismo ang nag-uutos kay Marcos Jr. na dalhin doon si Pangulong Duterte? Dahil alam naman natin, ang ICC po iyan po ay kakampi ng mga makakaliwa. Yan po ay kakampi ng mga NPA. Kung matatandaan nga ho natin si Joma Sison
'Diba? Si Joe Masison pilit natin pinapauwi dito para dito litisin sa Pilipinas pero hindi nila binigay. Yun yung isa sa iniisip ko na baka lang naman ha. Baka nga ni. Baka lang naman na etong ICC talagang inuutusan itong si Marcos Jr. na, oy, ibigay mo sa amin si Duterte, maraming pinatay, maraming inubos, nagkawatak-watak ang grupo namin dyan. Baka lang naman. Kasi kung isipin nyo maigi, dapat ngayon nakauwi na si Pangulong Duterte kung talagang iniisip ng ICC na labag sa batas or kapag labag sa batas yung ginawa ng isang bansa na pagdala doon sa kanila, dapat sila mismo ang magsusuko or sila na mismo ang gagawa ng hakbang na ibalik nyo yan doon, mali yung ginawa ng pinuno niyan doon, baka kami pa malintikan. Baka mamaya dito pa magka-problema pa kami dyan. Yun di ba? Kung isipin nyo maigi yun. Kaya ako minsan napag-iisip ko na, tanga na baka hindi kaya kinokontrol na tayo ICC.